May mga client na sadyang gusto nila na tayo na yung mag-iisip kung ano yung gupit na pwede sa kanila. So, basain muna natin yung buhok. And then, in one side natin, bago putulan. Kanina, na-check ko na yung kanyang ulo, kung ano ba yung shape, kung ano ba yung kondisyon ng kanyang buhok. So, ngayon, gagawin na natin yung gupit na pwede para sa kanya. Lagyan natin ng velcro pads para hindi malaglag ito. And then, overcomb. Bawasan na natin yung haba ng buhok. Bago ako nag-overcomb, chinek ko na rin yung kanyang anit. Kung meron ba itong mga lubak. Kung flat ba yung kanyang ulo sa may parting likod. Kailangan malaman natin yan bago tayo magbawas. Para makontrol natin yung pagpuputol ng buhok. Kung gaano ba kataas, kung gaano lang kababa. Number 1 na clipper guard dito sa part na to. Ang gagawin natin gupit sa kanya, yung pwede sa shape ng kanyang ulo. Dito natin na-discover na may lubog dito sa may part ng kanyang likod. So, kailangan ang gagawin natin gupit sa kanya, hindi masyadong mataas. Yung babagay pa rin sa shape ng kanyang ulo. Overcomb again para matanggal yung mga sumubrang buhok at pumantay ito pahagod pataas. Gamit tayo ng trimmer para magkameron ng forma. And then gumawa tayo ng pinakang shape dito sa may part ng patilya para ganon din yung ating susundan. And then lagyan natin ng lines. Ganon din sa likod, nipisan na natin. Ito yung magiging baseline ng pag-blend natin para makita natin yung forma ng gupit na ating gagawin para sa kanya. 0.5 na clipper guard sa unti-unting pag-blend. Ganyan yung forma ng kanyang patilya, yung pagkaka-taper niya. Tapos sa likod, hanggang doon lang din sa may part na yon dahil meron nga siyang lubog na anit dito sa may part ng likod. Malapit sa kanya occipital bone. Tining-scissor natin yung mga buhok doon sa may part na yon and then ahitan. Sa may likod kasi nabubuo yung mga buhok sa may likod niya, sa may lubog, kaya nagmumukha siyang dark spot o makapal na buhok. Nabawasan ko na yung haba ng buhok sa ibabaw nito kanina. Ngayon, iti-textured naman natin. Babawasan natin yung kapal ng dulo para hindi masyadong mabigat, para kapag nag one side o nag brush up ay sumunod ng maayos ang buhok nito. Para madagdagan ng kanyang poging looks, lagyan natin ng pomade, suklayin at ayusin. Ayun, okay na. Ganyan ang result natin ginawa sa kanya. Naka-taper. Ibabagay lang natin sa shape ng kanyang ulo. Ayan yung part ng lubog. Makikita nyo may mga parang dark spot pa rin. Ginawa na natin ang paraan niya kanina at ating tinining scissor. Maraming salamat mga kabarberos.